Hi, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for January 9, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari niyo pong makuha ang link. Nasa description box po ito. Message niyo po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits guides, ano po ang ganap sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 9, 2024? You are building stability sa inyong career. Nag-take na kayo ng action para sa ikakaunlad nyo. Oo. Maaring, this is security resilience. This is all about your career. Nag-take action na kayo. May movement na, may progress na. Binigyan nyo na ng aksyon ang inyong mga plano towards your career, sa inyong goal sa buhay. Ano po ang ganap sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 9, 2024? This is literally a child, okay? So, this is a new beginning sa inyong buhay kasi you're taking an action na sa inyong career. Sunod-sunod na ito, Gemini, Libra, and Aquarius, diba? Sabi nyo na focus kayo sa inyong career and money. Tuloy-tuloy na ito. Pero baka naghihingi ng time ang inyong ang isang bata sa inyo. Tapos naghihingi siya ng time, kalinga. Okay? Some of you, you're taking in action towards your goal na hindi kayo masyadong pamilyar. Kumbaga, wala pa kayong experience totally. Ano pa po ang ganap sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 9, 2024? Wow! Ang ganda naman, Gemini, Libra, and Aquarius. You're taking time to your, diba, you are decided, you are taking an action towards your goal. Kahit bago pa to sa inyo, go pa rin kayo kasi nakaramdam ako ng excitement focus talaga kayo. So, sunod-sunod na ito, diba? Lumabas sa inyo halos everyday sa inyong reading, Gemini, Libra, and Aquarius. And itong third card nyo, this is good luck. May mangyayaring good luck, good karma sa araw na ito. Tapos, it will lead you to happiness, joy, and prosperity. This is money luck po. This is money luck, this is happiness, good luck, positive opportunities, things going your way. Ang ganda. Ano po ang mensahe sa araw na ito ngayong January 9, 2024 para kay Gemini, Libra, and Aquarius? Live life to the fullest. Excited ka dito Si Gemini, Libra, and Aquarius, excited yan basta bago yan sa kanya. Oo. Mas lalo siyang mag-curious sa isang bagong gawain.
Ano pa po ang mensahe para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 9, 2024? Wow, ang ganda. See? Angel of Miracle. So, expect a miracle. Open your heart and expect a miracle. Ang ganda. Inspired na inspired kayo ngayon na. So, tingnan pa natin yung ibang mensahe. Ano po ang energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 9, 2024? Clarification of this card. Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 9, 2024. Clarification po of this card. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 9, 2024. Clarification of this card po. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Doon po yung separated video ni Gemini, Libra, and Aquarius 2024 Gabay Tarot reading nyo po. Maraming salamat po. Ngayon, January 9, 2024. Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Kailangan nyong mag-connect sa inyong intuition po, Gemini, Libra, and Aquarius. Believe in yourself. The advice is, this is the time to reconnect to yourself, to your energy, to your body, to your intuition. Listen to your intuition and redirect your energies kasi ito yung maggagabay sa inyo. Tapos, kung napanghinaan kayo ng loob ngayon, don't worry, may darating naman na opportunity po. May nakita kong opportunity dito. So, trust that if the door isn't opening, there may be a better door elsewhere. Ayun. So, kung hindi para sa inyo yung opportunity na na-miss nyo, then meron pa naman. Meron pa namang nakita akong opportunity dito na darating na para sa inyo. So, don't worry yung sa mga nag-iisip ngayon na panghinaan ng loob na na-miss nila yung opportunity nila. Yung opportunity, baka hindi yung nakatadhana sa inyo. May mas para sa inyo eh. May nakita kong para sa inyo, right? So, ayun. Try nyo mag-manifest po after this emotion, after you connect kung successful kayong makapag-connect sa inyong, ma-redirect yung energy nyo, ma-connect kayo sa inyong intuition, di ba po may mensahe po yon para sa inyo? Oo. Tapos, ang sabi rin dito na kung na-redirect na inyong energy, okay na kayo, okay na inyong energies nyo, nagkaroon na ng positive flow, wala nang blockages, bumalik yung believe mo sa sarili. Try to manifest po. Kasi may nakita ako dito na after this emotion na nagkaroon ng blockages, after mo ma-release yan, try to manifest po. Kasi may nakita akong pwedeng mag-grant yung manifestation nyo. Tapos, after this, okay, sasabihin ko ha, some of you kasi, black pa yung nagkaroon ng blockages.
So, hindi makapasok yung energy, positive energy. Nagkaroon ng stagnation, nagkaroon ng negative emotions flow kasi na-disappoint kayo dito regarding sa opportunity na dumating na na-miss nyo. So, pagbalik nyo, pag-reconnect nyo sa inyong energy, sa inyong body, sa inyong sarili, sa inyong intuition, tapos masasense nyo yan mafe-feel nyo yan na redirect na inyong energy. So, manifest po kayo manifest kayo kasi may nakita akong maging grant yung manifestation nyo. So, may parating na blessing. So, ito rin ding sabi ng card na magre-remind po sila. This is a reminder na may coming opportunity talaga. Tapos yung coming na opportunity, kailangan pong gamitin for clear intention only. So, huwag gamitin ang opportunity ito sa panlalamang sa iba. So, this is a reminder po. Nag-remind po yung card na ito. Kailangan nyo lang daw po i-work out nyo yung sarili nyo ngayon na nagkaroon ng disappointment, blockages. So, connect to your energy and intuition. Tapos, manifest kayo kung okay na kayo. Mafe-feel nyo yan yung positive emotions flow. Meditate kayo. Tapos, release nyo yung negative emotions flow, yung nararamdaman yung disappointment. Kasi, yun kasi magkaroon ng blockages So, kung pakawalan mo yan, ma-release mo na yan, then grant, mag-manifest kayo. Kasi, nakita ko dito, granted yung manifestation nyo. Tapos, may parating ng blessings. Yes, maraming blessings. Okay? So, this is to remind you na this coming opportunity will be used for clear intention only. Huwag gamitin ang opportunity na ito sa panlalamang sa iba. Okay? So, this is a reminder. Nakikita ko naman dito na you are a very talented person, matalino, masipag. Lahat gagawin para makuha ang gusto mo. So, you can make your imagination real. Okay? So, ayun. I-workout nyo, Gemini Libra na i-workout nyo to na iwala yung blockages, negative emotions flow. Yung disappointment, dapat acceptance is a must. Acceptance, then let go. Okay? Kasi, yung darating na opportunity is may kasamang signing of contract. Basta ma-overcome nyo lang itong nagkaroon ng blockages, okay? Inom muna ako ng tubig po. Sorry po. Nag-water therapy kasi ako ngayon kasi may ubo ako, di ba? So, water therapy. Okay. Ayun. So, kailangan talaga na i-release nyo yan. Hindi ako magsasawang mag-remind sa inyo. Hindi kami magsasawang mag-remind sa inyo. Para ituro sa inyo kung ano yung tamang daan. Pero, sa huli, kayo naman yung magde-decide sa inyong sarili po. Kasi kayo po ang may hawak sa inyong buhay. Sa inyong kapalaran, kayo po ang magde-decide niyan. Andito lang kami ng spirits guides natin na magbigay ng gabay. So, ayun. I-work out nyo kasi yung opportunity may kasamang signing of contract. Ang gawin nyo lang is kailangan yung i-release yung negative emotions flow, yung mga nararamdaman mong disappointment, inis. Okay. So don't worry, you are divinely guided naman. Open your heart and expect a miracle. Ano pa? Ano pa ang mensahe? Okay. Insecurity to na-insecure kayo. Kailangan mawala yan hindi naman yan mali. That's normal. That is part yan sa emotion natin. Kailangan mo lang i-work out. I-process mo yung nararamdaman mo.
Okay. Hmm. Oh, may darating na money or may money kayo ngayon? Kasi prosperity to eh. Oh, may darating na money. Tapos ang sabi ng card dito na i-keep nyo po daw, i-save nyo po daw muna para magkaroon ng balanse or stability. Kasi, oo, wag po daw kayo, mag-overspend, like, maggasta. I-control nyo po daw yung paggasta nyo. Unahin nyo po daw yung needs. Tsaka na po daw yung wants. Okay? Kailangan nyo po mag-save ng money. Parang kahapon pa to So, check nyo yung January 8 nyo. Check nyo ha. Kasi, basta halos araw-araw na to pinag-iipon kayo. Kasi may chances kasi pag yung cards na lalabas na na may reminder na kailangan mag-ipon talaga. Kasi may ibibigay ito ng opportunity soon na kailangan mo ng pera para hindi na kayo manghiram, para hindi na kayo mamblema ng pera. Okay? So, yan yung isa sa dahilan na pinag-control nyo ng cards yung money nyo. Control on overspending. So, save money ha. Kung may darating na 100% na sweldo, 20% save. So hanggang sa kaya nyo. Wag lang magtipid sa pagkain. Okay? Tapos, ano pa? Iba yung energy nyo ngayon Excited. Excited. Tapos ako, gusto kong masabihin sa inyo lahat-lahat pero parang napapastop ako. Kasi gusto ko yung sabihin na yung tama talaga, na hindi ako mabubulol. Okay? So, ayun. So, connect with me, makinig sa akin. So, para hindi daw magkaroon ng disbalanse sa kaperahan, so, kailangan i-save nyo ang inyong money. May darating kasing money So, i-save nyo po. I-save nyo kasi kailangan nyo yan soon. Para hindi na kayo mangutang. Tapos, pagbalanse din sa oras, sa trabaho at sa sarili. Kailangan bigyan ng pansin. So, ano yun? Ano pa? Okay. Sa career and money po, maging handa kayo ha kasi may challenges, may challenge na darating. Kasi may nakikita akong may posibleng may atake sa'yo pagkamat ikaw ay handa. Nasa-sense mo na ito yung atake sa'yo. Syempre na career and money ito. It might be kasamahan mo sa trabaho ito. Nasa-sense mo, like for example, yung coworker mo. Nasa-sense mo talaga yan. So, connect to your intuition. Yan yung pinaka-importante, Gemini, Libra, and Aquarius. Kasi, malalaman mo yan kung sino, kung ano yung motibo niya, kung bakit siya ganyan mag-atake sa inyo. Ayun. Pero nakikita ko naman dito na kayo ay handa. May posibleng may atake kasi bagamat ikaw ay handa. Posible ring may mga hamong parating kagaya ng pag-delay sa isang bagay. Tapos, iwasan yung mag-overwork kasi may nakita kong stress dito. Kung hindi pa ito nangyari, ayun. Narinig yun na galing sa amin na kailangan yung balansehin. Balanse dapat dito. So, may nakita kong ego, pride. So, kailangan talaga ng pasensya. Nakaramdam ka ng pagod dito. It might be stress or overwork. Ang sabi pa ng card dito na, move forward. Kaya mo yan. Tapusin mo yan.
Tapusin mo ang mga nag-aantay ng gawain. Kayo pa, Gemini, Libra, and Aquarius, na sobra kayong perfectionist na gusto nyong magkaroon ng better outcome, positive result yung ginagawa nyo. Kasi marami kayong idea na apply doon sa gawain nyo. Ayun ha, ready kayo dito sa mga struggles, challenges dito sa career and money nyo. Kasi pinag-iipon kayo dito, di ba? Kung sa money man ito, pinag-iipon kayo dito. So, sinunod nyo, naghanda kayo. So, ready kayo. Pagdating dito, ready na kayo. So, sabi po ng card na, yung itong challenges or obstacles na nangyari, pag delay, pagkakaroon ng stress, maaring na-burnout kayo sa dami ng trabaho, or may isang pasaway na kasamahan sa trabaho. Ayun. So, ang sabi po ng card dito na this is only temporary. Move forward. Don't give up. Oras na para gawin ang huling hakbang tungo sa pagtatapos ng inyong proyekto. Malapit na, malapit na. Malapit naman tapos yung proyekto nyo. So, konting tiis na lang. Huwag kayong susuko. Kaya nyo yan. Okay? Ano pa? Ano pa ang mensahe para kay Gemini, Libra, and Aquarius? Okay. Ayun. Di ba sabi ko kanina dito na nagkaroon ng new beginning sa inyong buhay towards your dreams, towards your career, o may pagbabago. Some of you nilalabanan yung pagbabago, kaya pala na kayo nahihirapan. So, huwag niyong laban. Huwag niyong hayaan nyo lang, let things happen, live life to the fullest. Ganun talaga. Okay. Uncomfortable kayo sa new beginning sa inyong buhay, sa career and money. Natatakot ka sa changes. May attachment pa kayo dito eh. May unhealthy attachment pa kayo sa past nyo. Kasi yung ending with new beginning. That's normal na magkaroon kayo ng uncomfortable yan. Kasi hindi kayo sanay. Hindi kayo sanay kasi bago lahat. Okay? So, ayun. It may be uncomfortable, pero this card tells you na let go and trust the universe and yourself. Okay? Trust yourself, trust the universe. Matungo naman ito sa success eh. Para naman ito sa inyo. Kaya nga kayo nagsisimula kasi para magkaroon pa kayo ng self-growth. Okay? Para to sa career nyo, career and money nyo. So, kailangan nyong i-work out itong nararamdaman nyo. Sa career and money. Okay. Ayun. May nakita akong success dito victory and recognition, pero nagkaroon ng delay. Yes, naintindihan ko na this is disappointing, pero temporary lang naman. At least may nakita akong success dito na mangyayari. Nagkaroon ng delay. The delay is all part of the process, so stick sa inyong plano at continue to work diligently. You're almost there, don't give up now. So, ayun. Huwag kayong mag-give up kasi halos patapos na. New beginning. So, ayun. Don't give up. Para naman to sa, itong pagbabago na ito, ay para naman ito sa inyo. Para sa inyong self-growth. Trust the universe. Trust yourself also. Okay? Kasi sayang naman, may nakita ko dito, good luck, joy, prosperity, expect a miracle, live life to the fullest. Ganyan talagang buhay, may pabago-bago.
Kailangan natin tanggapin 'yan. Okay? So, ganyan talaga basta new beginning, may mararamdaman tayong mixed emotion, okay? So, ayun, wag mapaghinaan ng loob kasi nakikita ko naman para 'to sa career mo, and money. Para din sa sarili mo, okay? Ano pa? Ano pa ang mensahe? Okay. Binuhos mo talaga yung emotion mo dito, Gemini, Libra, and Aquarius. Mag-ingat po kayo ha, 'di ba? Sabi ng card dito na mag-save kayo ng money, okay? Medyo nag-alala ako eh. Mag-save kayo ng money kasi may nakita ako baka mapagasta kayo dito sa isang party. Sobra sa alak, sobra sa basta sobra party to, sobra sa kain or alak. So, siguraduhin yung naka-save kayo. Oo, nasa safety place yung pera nyo. Kasi bigla akong nag-alala kasi pinag-save kayo ng cards dito. Tapos may nakita kong party dito na sobra po, hindi moderations, basta sobra po kung sobra, too much, yun yung nakikita ko, sobra sa alak, sa kain, sa paggasta. Pwede man naman mag-party po, pero nag-alala ako sa inyong money. Kasi pinag-ipon kayo dito eh. So, kailangan nasa safe place yung pera nyo, ha? Oo, siguraduhin nyo. Kung may party kayo, kung hindi man kayo ang nag-sponsor niyan, much better. Pero, nakikita ko dito mapagasta kayo. Pero, kung hindi pa ito nangyari, kailangan yung kontrolin po. Kasi, itong party ito, ilagay lang natin sa 3 to 4 hours, 3 to 6 hours na party. Then, pagkabukas, back to normal naman agad. So, problema na kayo ng money. Diba po? So, bigla akong nag-alala. Kung hindi pa ito nangyari, please, iwan nyo yung money nyo sa bangko nyo, sa bahay nyo, i-vault nyo. Ayun. Medyo nag-alala talaga ako sa kaperahan nyo. Baka kasi magasta nyo. Kasi pinag-iipon kayo dito ng pera kasi may dumating na pera. And ito, dumating yung nagkaroon ng delay na may kasamang pera, ayun. Baka mapagasta po kayo. Na medyo ako nag-alala. Kasi, syempre, sino ba naman matutuwa niya na sa next day na magkaroon na ng disbalance? So, ayun, Gemini, Libra, and Aquarius, kailangan nyo pong kontrolin ang inyong kaperahan. Okay? May nakita rin akong tension dito sa friendship, basta relationship po. May ganap na gossip and boundaries issues. So, hindi kayo nagkaroon ng mabuting relationship. Ngayon, dahil sa hindi pagkakaunawaan or may taong hindi magandang turing sa inyo. Nakikita ko rin dito dito rin. Inom. Alak talaga to Alak or basta alak, partying too much, kain, sa ganun na, I am so worried. Basta nakaramdam ako ngunang worried. Okay? Kasi, sayang naman pinag-ipon kayo dito. Kasi may gagamitin kayo na pera para sa ikakabuti nyo. Tapos, baka magasta sa 3 to 5 hours lang. Buti naman sana kung yung kaibigan mo, nakasamahan mo, tutulungan ka nila ma-earn yung money. Pero sana nakita ko hindi
Pinagsikapan nyo to eh. Tong pera to. Galing talaga to sa sipag nyo. So, connect to your intuition po. Connect to your intuition also. Para yung discouragement, disappointment mo, binuhos mo dito, pati yung pera. Kaya ako biglang nag-alala. So, Gemini, Libra, and Aquarius, nasa inyo yung po yung decision, pero please be reminded, ilang oras lang yan. Pinaghirapan nyo yan ng ilang araw. Sayang naman kung na-waste lang sa isang 3 to 5 hours na isang party, kainuman or alak. May nakita kong alak tapos pagkain. Too much. Okay lang sana kung tama lang. Pero too much yung nakita ko. So, ayun. Nasa inyo niya po yung decision. Basta po, andito lang kami para maggabay sa inyo. But to remind you, para makapag-isip kayo. May nag-invite sa inyo ngayong January 9, 2024. Ang sabi, sige, kita tayo dito. Bigay ka ng 3 bucket ha, sa akin 1 bucket. Ganun. Tapos, ayun. Medyo ako na-disappoint ako eh. Pero kayo po, ang akin lang, I'm happy with you kasi, I am happy for you kasi dumating yung success, yung inaantay nyo, yung resulta sa inyong sipag. Syempre, may kasamang pera yon. Pero, ayun, may binigay sa inyo na reminder dito na kailangan nyo mag-ipon. Tapos, may nakita ko dito na mapagasta kayo. So, kung hindi pa ito nangyari, so, kailangan yung pag-isipan. Medyo ako nalungkot. Pero, sige po, proceed po tayo. So, kung kailangan kontrolin yung money nyo, kontrolin nyo po ha. Sayang naman yung ilang araw nyong na walang tulog, na-stress pa kayo, daming pawis niyan, tapos spend time lang dito sa 3 to 5 hours ba na party na too much po. Okay? Kasi alalahanin nyo, yung motivation nyo, grabe yung excitement dito, di ba? Excited ako kanina kasi na-absorb ko yung energy nyo. Excited kayo sa inyong journey, para sa inyong career na. Makita ko dito na nagkaroon ng success, may palaking pera dito, prosperity, may expect a miracle pa, tapos pinag-ipon pa kayo dito, tapos may mga advices pa dito. Okay? Hidden truth, anong iniisip mo? Anong iniisip ng mga Gemini, Libra, and Aquarius sa mga single po? I wish I could take back my words sa mga buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. I want you. Love message po para sa mga single na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 9, 2024. Guardian, you and your loved ones are safe and spiritually protected. Wow! Sacred space. Create an altar or visit a power place to connect with the divine. Love message po para sa buhay mag-asawa at sa mga marelasyon na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 9, 2024. Learn that love show you how to learn from each other, and don't let guilt get in the way of happiness.
Wisdom message nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Stay focused. Yes, focus kayo sa inyong goal sa buhay. Kasi, nakikita ko dito, yung may darating pa talaga na prosperity sa inyong buhay. Wow. Harvest. Abundance is pouring into your life. Infinite abundance. Tuloy-tuloy ito. Basta magkaroon lang ng positive emotions, flow, tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy ang pasok ng abundance. Kabuang advice niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 9, 2024. Ay, ang ganda. Luck is on your side. Gemini, Libra, and Aquarius. A time for healing also. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, mensahe nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 9, 2024. Creative white writing, message from Archangel Gabriel. Make time to write down your thoughts in a journal or pen, an article, or book. Clear your space. Sabi po ni Archangel Jophiel, get rid of clutter, clear the energy around you, and use your intuition. That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius for January 9, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.